I am the National Admin ng SPCBF or ng San Pablo City Volunteers Federation and SPCBF National ng Strong Philippines Cooperation for Vigilance Federation. At ako ang inyong Tito Meng. I am also a local media here in San Pablo City na hinahandle natin yung ating segment natin na usapang may kabuluhan, if you're familiar with that. First question po namin is, what are the function of this organization? Okay, the function of this organization is to have a collaboration and at the same time partnership natin dito sa ating mga kapulisan. Not only in mga kapulisan, meron din tayong mga tinatawag na mga kawang-gawa, volunteerism na tinatawag, wherein ang mga barangay ay pinupuntahan namin. We have this feeding program. At patungkol naman sa buong lungsod ng San Pablo, tayo naman ay umaalalay, okay, para sa katahimikan, peace and order ng ating lungsod. And at the same time, kung may mga kakulangan ang ating mga sangay ng gobyerno, like manpower, at kailangan na magbabantay for the ating mga safety ng ating mga kababayan dito, very willing na tumutulong ang grupo ng SPCBF or ng Strong Philippines. So more on peace and order, and at the same time, we have this na tinatawag ng mga kawang-gawa or the Volunteerism Act. So sa second question po is, what are the services offered of this organization? Ayan, kagaya na nabanggit ko sa unang question, so it's a chain reaction. Yung mga services, actually we don't call it services kasi services, when you say services, meaning we will cater a service and at the same time kami ay binabayaran. So ang ating NGO or the non-governmental organization is a non-profit organization. So we call it volunteerism. So nandiyan yung meron tayong feeding program, pag mga summertime, alam naman natin, the circumcision or libreng patuli, meron tayo niyan. And not only that, umabot na kami talaga sa sundulan na we created this venue para sa lahat ng mga reklamo or hinanaing ng ating mga tagalungsod. Like, may mga aksidente or insidente na hindi man namin sila matulungan na attribute physically, but then again, alam namin kung saan namin ituturo sa mga sangay ng gobyerno kung saan sila dapat lumapit. Okay, crime prevention, we have that. And not only that, mga patungkol sa mga kabataan, sa mga kababaihan, and para sa ating mga senior citizen, meron din kaming mga ganyang programa. So that is our program, and it's a volunteerism act. So sa third question po is, what are the accomplishments of this organization for the past years? Okay, so ang accomplishment namin, kagaya na nabanggit ko rin kanina, marami na tayong mga project na naitawid, like yun nga, yung ating pagsa-summertime, alam naman natin na napapanahon yun yung ating circumcision. And marami na rin tayong mga natulungan ng mga kababayan, not only financial, but we gain respect actually as the time goes on. We gain respect kasi nga, ultimo yung mga kaliglitan na problema ng ating mga kabarangay is talagang nabibigyan namin ng solusyon. So ano-ano yung mga yon? We have the so-called na pag walang pamasahe, kunyari, na kailangan umuwi sa probinsya dahil may mga insidente or mga circumstances na nangyari, umaalalay kami doon. And more on, talagang ipagdidiinan ko the peace and orderliness, okay, ng ating lungsod. Doon nakafocus ang ating samahan or the SPCBF. So sa fourth question is, what are the advocacies of the organization? Okay, our advocacies is to help kung ano pa man ang pwede namin maitulong sa gobyerno at hindi lang yung maitulong kung ano pa yung pwede namin maiambag. Okay, let us say meron kaming mga ideas at talaga naman hindi lang dito actually sa lungsod ng San Pablo, kami ay kabahagi din ng mga NGOs or mga People's Council na tinatawag in the whole province of Laguna. So hindi lang dito sa San Pablo yan, kami ay even ang mga karatig munisipalidad at mga lungsod ay
naaabot na namin. So, back to the question na yung advocacy namin is to help and to assist people pa rin na medyo salat sa kaalaman kung saan po pwedeng lumapit na sa may ng gobyerno. That's our main focus. And again, babalik natin dun sa peace and orderliness ng ating lungsod. Question naman po is, do you somehow face some challenges? What are those? Yeah, we do have all the challenges like kami ay kadalasan na hindi pinapakinggan. Dahil alam mo naman, pag sinabi mong grupo and we don't have the authority, ika nga, dahil ang uniform namin is hindi sa police. Okay? So that's why we have this collaboration, and at the same time kami ay nagpa-accredit, okay, sa ating local government. Of course, unang-una natin dito sa lungsod ng San Pablo. So ang unang nai-encounter namin, hindi kami, nung umpisa hindi kami masyadong pinapakinggan dahil hindi nga kami kapulisan or hindi kami kasama sa mga talagang namamahala dito sa lungsod ng San Pablo, hanggang sa umabot na kami na talagang kailangan namin ipa-accredit, kailangan namin ipakilala ang grupo. And ngayon makikita ninyo sa lahat ng mga okasyon dito sa lungsod ng San Pablo, laging kaakibat at laging kasama ang SPCVF or the Strong Philippines Cooperations for Vigilance Federation. That's number one, na hindi kami masyadong kinikilala, ginagalang nung umpisa, hanggang sa nabigyan namin ng diin kung ano talaga yung advokasya ng ating samahan, wherein which is makatulong sa kapwa. Hanggang sa lumawig na kilala na nakakilala, natakpan na yung issue na yun na hindi kami masyadong pinapakinggan. Ngayon, pangalawang naging nakaharap naming problema sa organisasyon is ang pondo. Alam naman natin sa bawat kilos, okay, na mga organisasyon, kailangan natin ng pondo, kailangan natin ng pera para pagtusto sa mga gastusin. So may mga ibang mga private entity ang nagbibigay ng kanilang, let us say, ambag para sa naturang mga proyekto. And kami ay nakikipag-collab sa mga proyektong ginagawa dito sa lungsod ng San Pablo na makatuwang namin yung mga may kakayanan to facilitate the needs ng programa. Kagaya nung nakaraan, we have the CPR, we have the first aid project na aming ka-tie up dito is the Red Cross. And not only that, talagang gumagawa kami ng blood donation taon-taon or in a year siguro nakakaroon kami ng mga 2 o 3 pagkakataon for the blood donation. And lastly, ang pangatlong pinaka naging hindrances or mga nakaharap naming mga circumstances na unavoidable, hindi mo maiiwasan, is yung magkaroon ng pagmamalaki yung mga ibang grupo or let us say competition. So inalis namin ang competition sa loob ng SPCVF. Ginawa namin pantay-pantay lahat ng turing. Maging ikaw man ay officers or ikaw ay nasa ranking ng mga members lang. Inalis namin ang competition. So lahat ng turing ng bawat miyembro sa isa't isa ay pantay-pantay. Lahat po yan ay napagtagumpayan na ng SPCVF. So what is the mission and vision of this organization? Okay, ang mission ng SPCVF or ng Strong Philippines Cooperations for Vigilance Federation ay towards this end, these peace advocates shall sincerely and mutually commit themselves to contribute their time, talent, and efforts without consideration. Our vision naman is unifying Filipino peace advocates towards a tranquil and progressive Philippines. So, ibig sabihin nun, yung aming mission and vision is more on sa pangkalahatan or kapakinabangan ng mamamayang Pilipino, especially dito sa lungsod ng San Pablo. Number 7 po is, what are the benefits of and efficiency of this organization? Benefits, when you say benefits, is kapakinabangan ng organization. Actually, kagaya ng nabanggit ko sa paunang interview, yung sa unang part ng interview natin, we don't have any salary or anything at all na bumabalik sa amin.
lahat at sa awa ng Diyos, lahat ng mga nagiging miyembro namin, we jive together with one advocacy, which is yung serbisyong voluntaryo na walang hinihiling na kapalit. So yun yung pinaka, let us say, kakaiba or naiiba kami with regards to ibang mga organization or federation or NGO na meron dito. Dito na lang muna tayo tumutok sa San Pablo. Doon kami naiiba kasi ang aming serbisyong ibibigay sa mga tagalungsod ng San Pablo is serbisyong voluntaryo na walang hinihiling kapalit. At yung sa Karuntong naman na tanong mo ay Efficiency po. efficiency. Pag sinabi mong efficiency kasi, how effective ng organization sa lahat ng aming mga ginagawa in our daily routine sa pagiging NGO, yung pagiging consistent. That's one big factor na meron ang Strong Philippines, yung consistency. Kung ano yung itinulong namin last year or 5 years ago, ganun pa rin kami hanggang ngayon. Nagkakaroon lang ng mga changes or ng mga pagbabago or ng mga additional depende sa sitwasyon. Kagaya kailangan namin dagdagan ang bilang ng itutulong namin sa mga nasunugan. Yan, isa din sa part ng aming ginagawa yan, mga nasunugan, mga napabayaan ng mga magulang na kailangan namin i-assist. So nagkakaroon lang ng upgrade ka nga. So kung dati ay 3 kilo or 5 kilo yung tinutulong namin na bigas, naka-upgrade into 10 kilos. That's only an example. Pero nagkakaroon ng upgrade. But ang pinaka-main focal namin dito, kaya very effective ang Strong Philippines, yung aming consistency. Consistency kung ano yung pamamalakad namin noon, samahan na walang hinihingi kapalit sa aming serbisyo voluntaryo. Ganun pa rin kami hanggang sa dulo ng aming serbisyo para sa lungsod ng San Pablo. So the question po is, how to become a member of this organization? How to become, it's very easy. Kung sa ibang organization or federation or isang samahan ng NGO, maraming mga hinihingi na mga requirements. We have the NBI, we have the police clearance, etc. Blah, blah, blah. So, alam natin na ang NGO is non-governmental organization. At alam natin ang mga ibang mga miyembro dito ay salat or hindi natin, sabihin ko na lang na medyo hindi na sa ganong estado na kayang magbayad ng membership fee or let us say ng mga iba't ibang hinihinging requirements. Dito sa San Pablo City Volunteers Federation and Strong Philippines, we only seek for a barangay clearance. Okay? That's number 1, barangay clearance. At kung sino yung nag-recommend na tao doon sa magiging new members namin, siya yung hihingan namin ng authority or siya yung hihingan namin ng mga information doon sa bagong miyembro. Ngayon, siya ang magte-testify or mag-a-attest na talagang may kakayanan yung bagong miyembro na yon to join our federation. So hindi namin nilimitahan ikaw man ay may edad or bata, pero yung bata namin kailangan yung sa strong youth, kailangan na sa legal age which is yung 18 years old namin. Hindi namin nilimitahan. So ang ginawa namin, as long as you possess the good moral character as a good community or kabilang dito sa community, tinatanggap na namin. And then we will provide you the membership form with the picture of course, and pretty much that's it. Ngayon yung ating mga uniform, kasi ang mga uniform kasi ay binabayaran, so doon kami nag-charge. But trust me with my word, itong uniform namin ay kung magkano yung kinuha namin doon sa pinagpagawa namin ng uniform, ganun din ang sinisingil namin sa aming mga new members. Kaya fair and square. Again, babalik ko yung consistency ng aming samahan, kaya kami ay yumayabong pa mas lang. Thank you po sa